Yo, sa mga karay, good morning, good afternoon, good evening. Saan mga isulok ng sanlibutan ngayon? Anong oras, anong araw na ngayon? It's Friday. April 26, 2024 mga karide. Happy weekend po sa ating lahat. At doon sa mga pauwi dahil bukas ay walang pasok. Pero pagka alam ko, simula pa ng Lunes wala nang pasok dito sa Metro Manila dahil sa sobrang init ng panahon. Imagine niyo mga karide ay umabot na hanggang 44 degrees Celsius yung init factor dito sa Metro Manila. At ano pa kaya sa ibang parte ng Pilipinas, no? Lalo po yun sa probinsya, sobrang init na po. So, good news sa ating mga opisyalis ng ating Department of Education dahil nagkansila po sila ng klase dahil sa matinding init po na nararanasan natin ngayon. Kawawa naman yung mga bata, no? Lalo yung mga nasa grade school pa, no? Ay kawawa na walang magbabantay. Okay na yung mga high school kasi alam na nila yung gagawin nila, no? Salamat, no? Congratulations sa ating mga DepEd mga opisyalis ng ating Department of Education sa maagarang pagpagsila ng mga klase ng school dahil nga sa matinding init ng panahon na karide. No, muli mga karide, no, meron din tayong i-react ngayon patungkol naman ito sa mangyayaring balikatan exercise o balikatan drills gaganapin ngayong taon sa isang lugar, kung di ako nagkamali, sa may Pampanga, kung di ako nagkakamali mga karide, at yun nga ay bago pa lang nag-umpisa o hindi pa nga nag-umpisa itong balikatan exercise ay may mga patutsada na yung ating mga Chinese o yung mga Chinese patungkol nga sa gagawin na balikatan ng ika nga ng dalawang bansa, no? Tatlong bansa pala, sorry, kasama dito yung Japan at yung United States of America. So ay hindi pa nga nag-umpisa nga ito yung balikatan exercise o balikatan drills mga karide ay may mga patutsada na yung ating o yung mga Chinese, no? So ito yung nakakalungkot mga karide dahil sa bawat po hakbang na gagawin ng Pangulo ay palaging may kontra yung mga Chinese, no? Palaging meron silang mapupuna, no? Nakakalungkot isipin mga karide muli, no? Samantalang yung kanilang mamayan dito ay malayang nanirahan, malayang nagnegosyo na halos nga yung mga Pilipino na nga ang nagiging alipin sa sarili nating bayan dahil tayong mga Pilipino na yung naninilbihan sa mga Chinese, no? Kasi yung mga may-ari ng mga malalaking mall ay Chinese, so hindi sila pinapakialaman mga karide, no? Kaso nga lang yung nakakalungkot isipin na kung ano yung hakbang na ika nga makakabuti o makakatulong sa ating pamahalaan o sa ating bansa ay lagi pong kinukontra ng Chinese, no? Parang may biro nito, no? Kumbaga kung ang Chinese, kung ang Pilipinas ay isang babae, no, siyempre ang China ay isang lalaki. Ngayon napakasiluso itong China na ito, ayaw ng may manliligaw, kaya nga sa bawat lapit ng mga bansa nagagalit dahil nga siluso, no? Pahalintulad lang ito mga karide, no? So bilang mamayang Pilipino, ang sakit sa loob. Parang ginawa tayong mga aso na nakatali na kung kailan lang tayo patatayuin, kung kailan lang tayo tatawagin, saka lang tayo tatayo.
Parang ganun na po ang nangyayari sa ating mga Pilipino. Hindi ba tayo malayang mamili kung ano yung gusto nating gawin? No, lalo yung ating Pangulo, siyempre. Siya po yung nakakaalam kung ano man yung talagang makakabuti. Kung sa tingin niya, makakabuti yung isang bagay, siyempre gagawin niya. Wala namang Pangulo na gagawin yung ikasasama ng kanyang bayan. Although meron talagang kukontra kasi as long as hindi naiintindihan ng sambayanan ng Pilipino, yung gagawin ng ating Pangulo, talagang kukontra tayo. Pero pagdating sa mga ganitong usapin na sa bawat desisyon na lang na gagawin ng Pilipinas o ng Pangulo, may mga patutsada lagi yung China. No, meron talagang laging pupuna. Lalo po mga ka-ride, yung ginagamit sa balikatan exercise na barko, made in China. Paano masabi? Dapat ikakatuwa sana nila kasi isipin mo, proud sila dapat kasi yung kanilang barko ginamit sa balikatan o pinakinabangan ng mamayang Pilipino. Pero ang nangyari, galit po sila. Ayon nga sa sinasabi ng BIPAR, kung hindi ako nagkakamali, Bureau of yun sa mga karagatan ba yun tawag? Ang barko na ito matagal na pala to oil tank pala ito. Tapos kung hindi ako nagkakamali mga karide ang barko na ito ay matagal lang ginagamit at binigay na lang siguro para magamit sa balikatan. So kung ano man yun ginamit ng Pilipinas, kagamitan ng Pilipinas, kung ano man ang activity na ginagamit, dapat labas na sana yung Chinese. Nakakalungkot mga ka-ride talaga. Bilang isang mamayang Pilipino, andyan yung pagre-react natin dahil di ba na may mga reaction nga tayo sa ating Pangulo dahil sa kanyang mga ginagampanan nga hindi ayon sa nais natin. Ano pa kaya yung ginagawang ulila yung ating bansa? Gano'n naman talaga sa tingin mo, sa tingin natin mga ka-ride. Sa bawat aksyon, sa bawat gagawin ng Pangulo, may patutsada lagi yung China So hindi naman makipagdigmaan alam naman ng China yan. Hindi natin sila kakayanin pagdating talagang digmaan. Pero ang nais lang siguro ng Pangulo yung ginawang balikatan ng exercise na ito para lang naman sa depensa kung in case na may mga kung hindi ako sorry kung mali yung pagkaintindi ko sa ginagawang tawag balikatan exercise na ito na kung mali man yung pagkaintindi ko. Pero alam ko na ginawa ito ng Pangulo para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Hindi naman digmaan yung hinahangad ng Pangulo sila lang naman ang laging may patutsada lagi kulang na nga lang kakalsuhan yung ilong natin para kung ano yung gusto ng China, yun lang din ang susundin. Nakakalungkot nawala na tayo o inalisan na tayo ng karapatan na gawin kung ano mang gustong gawin natin. Dapat may karapatan tayong gawin yun bilang isang bansa. Kung ano man yung gagawin ng Pangulo may kabubuti yun sana wag nang pakialaman di ba yung mga Chinese nga hinayaan lang naman natin ditong manirahan, magnegosyo. Sila ngayong nangungunang malalaking negosyante dito sa Pilipinas. May reklamo ba yung mga Pilipino? Wala, di ba? Kasi malaking tulong yung Pilipinas, yung China, yung mga negosyo ng China. Dahil maraming mga Pilipino ang nabigyan ng trabaho, nabigyan ng kinabukasan yung mga pamilya nila dahil sa trabaho nga, di ba? Dahil sa negosyo ng mga Chinese. Wala namang reklamo yung mga Pilipino. Ngayon, kapag ang mga Pilipino o ang Pangulo ay gumawa ng paraan para makakabuti dun sa sambayan ng Pilipino, mali naman, ginagawa namang mali ng China. Ngayon lang naman dumating yung kung ano man yung plano nangyari, bakit nagkaganito na kainit yung nung Chinese sa mga Pilipino. Kawawa yung mga nasa karagatan natin, yung mga nasa mission supply na nasain, dahil lagi silang hinaharas, nasasaktan, nasisira yung
mga maliliit nating mga barko dahil sa kanilang paghaharas. Ngayon lang naman nangyari yan. So, ang nais lang naman ng gobyerno natin makapagbigay tulong dun sa mga sundalong ika nga nagbantay dun sa barkong isinadsad, no? Yun lang naman, walang ibang sabihin o nais gawin ng ating pamahalaan. Nakakalungkot lang talaga isipin mga ka-ride, no? Dahil sa gitna ng ating sa gitna ng mga magandang relasyon dati ng dalawang bansa na ito, biglang nasira, no? Hindi ko alam kung bakit. Dahil lang sa mga supply mission na ito, maraming mga nasugatan, no? Sana maging maayos kasi masaya naman dati, di ba? Masaya naman dati, wala namang ganitong panghaharas ng China wala namang gulo Hindi ko nga alam kung ano nangyayari, no? Sila nang nakakalamnan, pero sana huwag nang umabot ng sakitan pa. Huwag nang umabot pang may mga buhay pang mawala dahil sa mga alitan, dahil sa mga kung ano man yung nakikitang dahilan ng China. Nakakalungkat lang mga ka-ride, no? Kasi nga siyempre Pilipino tayo Ang sakit lang sa loob nating mga Pilipino na nagiging alipin na nga tayo sa sarili nating bayan, pakikialaman pa ng bansang ito yung nais gawin ng ating Pangulo, no? Sila na nakalam. Mga akin lang naman, reaksyon lang talaga sa mga nangyayari dahil nakakasama ng loob. So yun na mga ka-ride, maraming salamat, no, sa ating mga patutsada sa ating mga reaction, at sorry dun kung may mga nasabi man akong hindi maganda, mga maling information na nasabi ko, no? Maraming salamat mga ka-ride, no? Magiging manatili tayong mahinahon, no? Dapat walang away, walang gulo, walang digmaan. Pagmamahal lang ang dapat nating ipaabot, no? Ipaabot sa ating kinikilala nating kapatid, no? Kabilang na sa pamilya ng Pilipino itong China. So maraming salamat mga ka-ride, no? Maraming salamat mga ka-ride. If you like this video, please like and share. Don't forget to subscribe my YouTube channel, ang nag-iisang hari ng kalsada, no other one but the only one, Road Rider. Bye bye.